Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Undas 2025 DZMM numero 1 sa aksyon. Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin, walang balitang mamaliitin. Walang isyung babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Sa DZMM. Good morning! Surprise! Kamusta po? Napakinggan ninyo yung mga mainit na balita natin. Ngayon po, syempre, tuloy-tuloy pa rin po ang ating coverage sa Undas 2025. Ngayon po November 1, 2025, araw po ng Sabado. 54 days bago ang Christmas at 61 days bago po ang 2026. Kumusta po ang sitwasyon sa mga sementeryo po? Nakadalaw na po ba kayo o baka kayo ngayon ay papunta pa lang dyan o kaya naman ay naririyan na? Aba, syempre kahit na dyan na kayo, patuloy pa rin kayo manood at makinig sa amin dito sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo dahil tuloy-tuloy po ang pagtutok natin sa mga pangunahing sementeryo sa Metro Manila at kukuha rin tayo syempre ng report sa mga kapamilya natin dyan sa mga lalawigan. Para simulan po natin ang balitaan today, baka nagtatanong po kayo kung kumusta yung inyong mga pupunta ang sementeryo, yung lagay, kung marami na ba nagpupunta, siksika na ba? O baka naman kaya pa, maluwag-luwag pa ngayong umaga, kaya ngayong umaga na magpunta, ha? Ayan, alamin po natin yan sapagkat nakahilera na po ang ating mga Radyo Patrol. Ang Manila North Cemetery, naroon po nagbabantay si Radyo Patrol Steve Raz. Nasa Bagbag Cemetery naman si Sus Legaspi. Nag-iikot sa Manila South Cemetery si Marlene Padiernos. At mamaya po bibigyan tayo ng special report ni Gabriel Gonzalez dyan sa Mountain Province. Unahin natin ang Manila North Cemetery mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Steve! Undas 2025. Steve, marami na ba? Mas dumami na ba? Mas kumapal na ba yung mga kakababayan natin na nagpupunta dyan? Correct ka dyan, Robert. As of 7 a.m. nga, base sa datos ng Manila Police District ay pumalo na sa 36,350 yung mga bumibisita dito sa Manila North Cemetery. Katunayan, tuloy-tuloy na yung pagdating, pagpasok dito sa entrada ng Manila North Cemetery. Itong mga kapamilya natin bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay. Doon muna tayo sa presyo ng bulaklak. Okay. Robert. Sa Dangwa kanina, sa mga bibili, sa mga habol na bibili ng bulaklak sa Dangwa at sa labas ng Manila North Cemetery, unahin natin yung sa Dangwa. Ngayong umaga, asahan po ninyo sa mga oras ito ay dagsa na po yung mga mamimili dyan sa Dangwa at ayon sa mga tindera, bumili na ng mas maaga para mas maganda rin yung quality ng bulaklak. Sa ngayon, yung presyo ng bulaklak sa Dangwa, halimbawa, sa Gerbera, 350 pesos. Yung carnation naman nasa 500 pesos. Malaysian mums, nasa 150 pesos. Yung orchids, nasa 400 hanggang 500 pesos. Yung Saradus naman, nasa 180 pesos. Yung Orange Radus, nasa 300 pesos. Yung Orange Tropical, nasa 700 pesos po yan. At syempre yung Stargazer, nasa 200 pesos ngayon. Yung Orange Flowers naman, nasa 300 pesos pataas. Habang yung Sunlight Orange, yung medyo maganda-ganda, At maraming klase ng bulaklak, nasa 1,500. And syempre yung Orange Flowers na Anthurium,
flowers. Naglalaro po yan sa 500 pesos hanggang 600 pesos. Kung ikukumpara mo, Robert, sa mga nakalipas na araw, tumas, no? O dumoble na yung presyo ng mga ito ngayong araw ng Undas. Pero nangako yung mga tindera na hindi na ito tataas ngayon yung mga kanilang binibentang bulaklak. Dito naman, Robert, sa labas ng sementeryo, nandito pa rin, no? Bagamat tumaas rin yung presyo, mabenta pa rin sa publiko itong mga bulaklak. Halimbawa dyan, Robert, yung radus nasa 100 to 300 pesos, yung sunflower naman nasa 70 pesos, at yung mga kandila dito, Robert, kung wala ka ng kandila, meron dito sa entrada ng sa labas ng Manila North Cemetery, naglalaro yan sa 100 to 150 pesos yung kandila. Ang sabi nila ng mga tindera, ito na yung huling presyo at hindi nila ito itataas ngayong araw hanggang bukas. So Robert, ibig sabihin, Steve, yan na yung presyo na yan. Wala nang pagtataas, ipapaubos na lang nila yung mga supply na meron sila ngayon dyan na ibinibenta. Gano'n na nga, Robert, kasi itong araw na ito, November 1, ito yung inaasahan talaga ng tagsa, no, ng mga bibisita sa mga sementeryo. Ibig sabihin, itong supply ng kanilang mga bulaklak, ipapaubos na lang nila ito at ito na yung huling presyo na kanilang ibebenta. Pero kumusta naman? May mga bumibili ba? May mga usually kasi yung iba partner pag dumating diyan, Steve, may bit-bit na no? May bit-bit na ng mga bulaklak. Meron pa rin ba na mga iba na nabebentahan pa sila diyan? In fairness, kanina, Robert, bukod yung iba kasi may dala na ng bulaklak. Halimbawa, ito ngayon nakikita natin sa entrance, may dala na silang bulaklak. Doon naman sa mga nagbebenta ng bulaklak dito sa labas sa sementeryo, abay dinudumog pa rin, kumbaga marami ang maimili at tinatangkilik pa rin yung mga bulaklak, no, yung binibentang bulaklak kahit may kamahalan kung kumpara mo ng mga nakarang araw. Pero mas mainam na sa ngayon, ganitong oras, bumuli na ho kayo ng bulaklak dahil mamaya, Robert, kasi hindi natin inaasahan, no, kung uulan o ano yung panahon, baka maapektuhan yung quality kasi ng bulaklak. Oo. Isa pa, Steve, dahil sabi mo nagsisimula nang dumating yung mga kababayan natin, yung mga kapamilya natin dyan sa Manila North Cemetery, kung pupunta sila ngayon dyan at pipila, syempre may mga pila, subject for inspection ka pa, kakalkalin yung mga bit-bit mo and all. Gaano katagal yung ilalagi mo dyan sa pila bago ka tuluyang makapasok sa loob ng sementeryo? Yan, buti na itanong mo yan, Robert, kasi kung sinunod mo yung paalala ng pamunuan ng Manila North Cemetery at ng Manila Police District, dire-diretso ka lang, smooth ka lang dito sa entrada ng sementeryo. Pero kung meron ka namang bagahe, separate naman yung linya, hindi sa separate yung linya na may bagahe, mga bit-bitin, nang may walang bit-bitin. Pero dun sa may mga bit-bit, syempre kailangan mahigpit yung pag-susuri nila ng inyong dala. At kung meron namang pinagbabawal na gamit, iniiwan po dito sa lamesa mismo ng nagbabantay dito sa entrance at bibigyan ho kayo ng numero o yung tag number kasi pwede nyo ibalik yan o yung mga kinumpis ka dito, pwede nyo balikan pag kayo po ay lalabas na ng sementeryo. Steve, kahapon may nabalita batang nawala pero nahanap agad, na itawag agad kasi may tag itinawag doon sa cellphone number na nandun. May lola na nadulas ata dyan pero so far ngayon may mga reported ba na mga ganyang incident or maayos pa naman ang sitwasyon? Yun. Ayon nga kay Director Daniel Tan, sa mga oras na ito, wala pang naiulat na untoward incident at yun nga yung inaasahan nilang mangyayari hanggang sa mamayang gabi, pagsarado itong sementeryo hanggang alas 9 ng gabi. Ang expected dyan, alam natin na 1 million mahigit lang ang sinasabi ng pamunuan dyan. Pero mga what time nila inaasahan yung bulk mismo ng mga tao? Ibig sabihin yung dagsa mismo ng mga tao, mga anong pagitan para kahit paano maiwasan siguro ng iba natin mga kababayan at hindi na makisama dyan sa buhos ng napakaraming mga bibisita sa puntod. Oo. 36,000, mahigit 36,000, yung nabanggit mo kanina, Robert, alas 7, no, as of 7 a.m. Pagsapit ng alas 9 ng umaga, dyan na lolobo, hahaba itong pila, yun yung inaasahan. Kaya nga yung nabanggit kanina, Director, hindi talaga kaya ng libreng sakay dahil nga sa inaasang tagsa ng mga bibisita dito. Pero Steve, halimbawa may mga lolo, may mga lola tayo or PWD na pupunta dyan kasama ng mga kaanak nila na gusto nilang i-wheelchair, meron bang mahihiraman dyan or meron bang assistance na pwedeng maibigay sa kanila papasok sa sementeryo para hindi rin naman sila mahirapan, Steve? Kasi yung alternative to that, sa kayo yung mga e-bike, ang ginawa ng pamunuan ng mga sementeryo, nagdagdag sila ngayon ng mga wheelchair na makikita
dito sa pagpasok pa lang ng entrance may mga nagkaanong tayo ng tulak ng picture para sa yung sinse ng PWD at sa datos ng pamunan ng Manila Cemetery plus mahigit sa daan yung deploy ng picture dito sa entrance ng cemetery. Sige. Ay alam kong magbabantay ka pa dyan, kaya maraming salamat. Pwede ka na mag-extra partner. Yan ang balita ng hermanos. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMN. Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Tawid tayo, punta tayo ng Quezon City. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Bagbag Cemetery mula kay Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, kumusta na? Mas marami na ba ngayon na dumating? Magandang umaga, Robert. Tama ka, pakapal na nga ng pakapal yung bilang ng taong pupunta rito sa Bagbag Cemetery kahit mahigit isang oras pa lamang itong bukas. At yung pinagtutuunan nga ng pansin dito dahil nga sa rami ng inaasahang daragsa ng mga dadalaw sa kanila yung mga mahal sa buhay ay yung seguridad. At kung mahigpit nga, Robert, yung seguridad